Hello, kamusta po? Isang kwento na naman ang nihanda ko sa inyo na siguradong magugustuhan ninyo. Ito ang The Heartless Billionaire's Unloved Wife and His Secret Mistress. Isang marangyang kasal, isang pangalang pangarap ng lahat na dalhin, at isang buhay na walang iba kundi isang tahimik na impyerno. Si Sebastian Montefalco ay ang kahulugan ng kapangyarihan, malamig, walang puso at ang pinaka-kinatatakutang bilyonaryo sa mundo ng negosyo. Ngunit sa likod ng kanyang matagumpay na imperyo, may nakatagong isang madilim na katotohanan, ang kanyang pakikitungo sa sariling asawa. Ako si Celestia, ang kanyang unloved wife. Sa loob ng 3 mahabang taon, isinantabi ko ang aking sariling pangarap, dignidad at halaga para lamang maging isang mabuting asawa sa lalaking pilit akong pinagtatabuyan. Tiniis ko ang kanyang malamig na mga titig, ang pabalang na pananalita, at ang kawalan ng pakialam sa aking pag-iral. Ngunit ang pinakamatinding dusa ay ang pampublikong lihim na alam ng buong mataas na lipunan, ang kanyang secret mistress na si Veronica. Isang sikat na modelo na ginawa niyang reyna sa mata ng lahat, habang ako na kanyang legal na asawa ay itinatago, pinapahiya at tinuturing na parang basura sa sulok ng kanyang napakalaking mansyon. Hanggang sa dumating ang gabi na naging huling patak ng aking luha, napagdesisyonan kong tapusin na ang kahibangang ito. Isang pinal na pirma sa absolute divorce papers ang inihain ko sa kanyang hapagkainan, kasabay ng pag-iwan sa aking wedding ring at sa lahat ng yaman na kailanman ay hindi ko hinangad. Naglakad ako palayo ng walang bitbit kundi ang natitira kong dignidad. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang babaeng dating ginagawang basahan ay biglang tumalikod at hindi na kailanman lumingon? Bakit ang bilyonaryong dating walang pakialam at walang puso ay biglang nagwala ng matagpuang walang tao ang kanyang bahay? Bakit ang lalaking di marunong magmahal ay lumuhod ngayon sa putik, nagmamakaawa at handang isuko ang kanyang buong imperyo para lang sa isang pagtingin mula sa kanyang itinapon na reyna? Tunghaya ng isang kwento ng matinding pagtataksil, paghihiganti sa sarili at ang di inaasahang pagbaliktad ng mundo, kung saan ang isang heartless billionaire ay gagawin ng lahat, kahit ang maging alipin para muling makuha ang puso ng babaeng kanyang pinakawalang awa at sinira. Ang malamig na hangin nagmumula sa central air conditioner ng pinakamataas na palapag ng Montefalco Tower ay tila humahalik sa aking balat. Ngunit mas matindi pa rin ang lamig na nagmumula sa lalaking nakaupo sa aking harapan. Ang amoy ng mamahaling French oak, mamahaling wine at ang matapang na panlalaking pabango ni Sebastian ay pumupuno sa napakalawak na opisina. Nakatayo ako sa tapat ng kanyang malaking mahogany desk habang mahigpit na nakahawak ang aking nanginginig na mga daliri sa isang simpleng insulated bag. Sa loob no ng isang maliit na lalagyan ng kanyang paboritong lutong bahay na hapunan. Mga pagkain ako mismong nagluto mula pa alas 5 ng hapon nang may pag-asa na baka sa pagkakataong to pahalagahan niya ang aking pagsisikap. 3 taon, 3 mahahabang taon na kaming kasal ni Sebastian Montefalco, ngunit ang pakiramdam ko isa pa rin akong estranghero o isang multo na gumagala sa kanyang buhay. Ano na naman to, Celestia? Malamig, iritable, at walang kaunting emosyong tanong na Sebastian. Di man lang siya tumingin sa akin. Ang kanyang matatalim na mga mata ay nakatitig lamang sa nagniningning na screen ng kanyang laptop habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype ng mga dokumento ukol sa kanyang multi-billion-dollar acquisition deal. Ang kanyang matatag na panga, perpektong ilong at matitigas na tampok ng mukha na hinahangaan ng buong mundo ay mas lalong nagpapakita lamang ng kanyang kawalan ng interes sa akin. Pinagbalot lang kita ng hapunan, Sebastian, mahinang sagot ko. Pilit pinatitibay ang aking boses upang di magtunog kaawa-awa kahit na kumakaba at sumasakit ang aking dibdib. Alam ko, gabi ka na laging nakakauwi ngayong mga nakaraang linggo dahil sa trabaho. Nag-aalala ako sa kalusugan mo, baka hindi ka pa kumakain. Isang malalim at mabigat na buntong hininga ang pinakawalan niya bago niya marahang binagsak ang kanyang fountain pen sa ibabaw ng mesa. Ang tunog noon ay parang kulog sa tahimik na silid. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin sa akin, ang kanyang mga mata. Ang mga matang dating pangarap kong makitang titingin sa akin ng may pagmamahal ay puno ng pagkabagabag at pait. I told you 100 times, Celestia, stop acting like a dutiful, loving wife. Malamig at dahan-dahan niyang sinabi ang bawat salita. Parang tinatanim to sa aking isip upang masaktan ako ng husto.
Hindi mo kailangan pumunta rito sa kumpanya ko para lang magpanggap sa harap ng mga empleyado na maayos ang lahat sa atin. We are married on paper, nothing more. An arranged marriage to protect our family stocks. Is it really that hard for you to understand? Bawat salitang lumalabas sa kanyang labi ay parang matalas na kutsilyo na unti-unting sumasaksak sa aking puso. Pumasok ako sa kasal na to dahil sa kasunduan ng aming mga pamilya. Ngunit binigay ko ang buong puso, kaluluwa at pagkababae ko sa pangarap na balang araw magiging totoong mag-asawa kami. Nagbago ko para sa kanya. Sinuko ko ang sarili kong mga pangarap bilang isang arkitekto para lang maging isang tahimik at perpektong asawa na naghihintay sa kanya sa bahay. Ngunit para sa kanya, isa lang akong abala. Isang walang silbing palamuti sa kanyang buhay na kailangan niyang tiisin dahil sa obligasyon. Hindi ako nagpapanggap, Sebastian. Pabulong kong pakiusap. Habang lumalapit ako ng kaunti sa kanyang mesa, nilalapag ang pagkain sa gilid ng kanyang mga papeles. Gusto lang kitang alagaan. Kahit bilang asawa mo lang sa papel, nag-aalala pa rin ako sa'yo. Ba't ba napakahirap para sa'yong tanggapin ang kaunting malasakit mula sa akin? Bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang napakalaking double doors ng opisina nang walang anumang tawag o katok mula sa kanyang sekretaryo. Pumasok ang isang matangkad at napakagandang babae na nakasuot ng maikling pulang silk dress na nakabalot sa kanilang perpektong kurba. Ang kanyang mahabang kulot na buhok ay gumagalaw sa bawat hakbang ng kanyang mamahaling designer heels. Si Veronica, ang kanyang sikat na international model at ang lihim na babae na alam ng buong mataas na lipunan at ng mga chismis sa balita. Ang babaeng pampublikong pinagmumukhang reyna at kasama niya sa mga grand gala, habang ako na kanyang legal na asawa, pilit niyang tinatago at kinahihiya sa mundo. Oh, I'm so sorry. Am I intruding to something important? Maarteng sabi ni Veronica habang nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng panguuyam at panliliit habang nakatingin sa aking simpleng kasuotan at sa bitbit kong Tupperware. Walang alinlangon at takot na naglalakad si Veronica patungo sa gawaing likod ni swivel chair na Sebastian. Nilagay niya ang kanyang mga braso sa balikat ng aking asawa, dinikit ang kanyang mukha sa pisngi nito. Inaasahan kong itutulak siya ni Sebastian. Inaasahan kong sasabihin niya kay Veronica na irespeto ko bilang kanyang asawa na nakatayo sa kanilang harapan, ngunit walang nangyaring ganon. Hindi man lang kumilo si Sebastian upang alisin ang mga kamay ng babae. Sa halip, ang matigas at malamig na ekspresyon sa mukha ng aking asawa ay biglang lumambot. Isang reaksyon at tingin na hindi ko kailanman nakita o naramdaman sa loob ng 3 taon naming pagsasama. You are not intruding, Veronica. Perfect timing. Mahinang wika ni Sebastian habang nakatingin sa akin. Ngunit ang kanyang boses wala nang natitirang anumang pasensya. We are done here anyway. Tumingin si Veronica sa akin at may nakakalokong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Look at what she brought you, Sebi. Homemade food? How cute! And so cheap. I actually brought you reservations at the new Michelin star restaurant downtown. Come on, let's leave this depressing office. Inilipat ni Sebastian ang kanyang tingin sa akin. Ang kanyang mga mata. Tila sinasabi na isa akong malaking istorbo sa kanyang gabi. Umuwi ka na, Celestia. Huwag mo na akong hintayin ngayong gabi at huwag ka nang mag-aksaya pa ng panahon sa pagluluto ng mga ganitong bagay. I don't need it. Nakatayo ako roon, pilit pinipigilan ang matinding panginig ng aking mga labi at ang pagpatak ng mainit na mga luha sa aking mga mata. Ang sakit makitang ang sarili mong asawa ay mas komportable, mas malambot at mas masaya. Sa piling ng kanyang mistress sa mismong harapan mo ay isang uri ng impyerno na pumapatay sa akin ng paunti-unti. Tinitigan ko si Sebastian sa huling pagkakataon ngayong gabi. Nakita ko kung paano niya hinawakan ang kamay ni Veronica habang tumatayo sila mula sa upuan. Dahan-dahan kong tinikom ang aking mga kamao at tumalikod. Sa bawat hakbang ko palabas ng napakalaking opisinang yon, naramdaman ko ang tuluyang pagkabasag ng huling piraso ng aking puso. Ang 3 taong pagtitiis at pagiging na itatagong asawa ay umabot na sa kanyang hangganan. Nakarating ako sa aming napakalaking mansyon sa Forbes Park na pumapagaspas ang malakas na hangin at ulan sa labas. Ang buong tahanan ay nakabalot sa isang nakabibiging katahimikan. Ang bahay na ito na ipinatayo gamit ang bilyon-bilyong piso ay hindi kailanman naging isang tunay na tahanan para sa akin. Isa lamang tong marangyang kulungan na gawa sa malamig na marmol, mamahaling simento at ginto.
Umupo ako sa gilid ng aming napakalaking king-size bed habang nakatitig sa aming grand wedding portrait na nakasabit sa tapat ng silid. Sa larawang yon, nakangiti ako ng buong puso, punong-puno ng pag-asa at pagmamahal. Ngunit si Sebastian nakatayo siya ng matuwid, walang kaimbit-imbit ang mukha, malamig at walang kaunting emosyon sa kanyang mga mata. Nakakatawang isipin na kahit sa mismong araw ng aming kasal, binabala na ng kanyang mga mata ang impyernong kakaharapin ko. Mabilis lumipas sa mga oras, ang bawat tik-tak ng orasan sa dingding, parang unti-unting pumapatay sa natitira kong pasensya. Sumapit ang 2:00 ng madaling araw nang marinig ko ang ugong ng makina ng kanyang sports car sa ibaba, kasunod ng mabigat na pagkasara ng pinto ng sasakyan. Tumayo ako mula sa kama at pilit na inayos ang aking sarili. Binala kong bumaba para salubungin siya tulad ng ginagawa ko gabi-gabi sa 3 taon. Ngunit bago pa man makahakbang ang aking mga paa, sa unang baitang ng malaking hagdanan natigilan ako. Narinig ko ang pamilyar at maarting humikbi ng isang babae sa ibaba. Sebastian, baby, you left your Patek Philippe watch in my penthouse apartment earlier, and I just couldn't sleep without seeing you again. Pabulong ngunit malinaw na boses ni Veronica. Nakatayo sila sa gitna ng aming napakalawak na sala. Nakahawak ang dalawang braso ni Veronica sa leeg ni Sebastian. Nakatingala sa kanya habang ang kanyang pulang bestida ay bahagyang nakataas. You shouldn't have come here, Veronica. Celestia is upstairs, sagot ni Sebastian. Ngunit ang kanyang boses walang bakas ng galit, walang kaunting pagkabagabag at lalong walang pagmamadali na ilayo ang babae sa kanyang katawan. So what if she's upstairs? Halakak ni Veronica na may kasamang matinding panguuyam. She is just your plain, boring, pitiful wife. Alam naman ng buong high society na ako ang mahal mo at ako ang tunay mong reyna. Bakit hindi mo pa siya i-divorce? Nandidiri ka rin naman sa kanya, di ba? Nakahawak ako ng mahigpit sa barandilya ng hagdanan. Ang aking mga kuko halos bumaon sa kahoy sa matinding panginginig. Naghintay ako. Naghintay ako ng sagot mula kay Sebastian. Naghintay ako na sabihin niyang irespeto ang kanyang asawa. Naghintay ako ipagtanggol niya ako kahit man lang bilang tao na kasama niya sa iisang bubong. Ngunit walang ipinagtanggol sa Sebastian. It's complicated with the board of directors, Veronica. Just go home now. I will see you tomorrow at the office. Yun lamang ang nanggaling sa kanyang bibig bago niya marahang hinawakan ng bewang ni Veronica para ihatid to palabas ng pinto. Sa sandaling yon, parang may napakatinding malamig na tubig na ibinuhos sa buong pagkatao. Ang 3 taong pagtitiis, ang gabi-gabing pag-iyak sa kama habang malamig ang aking gabi, ang pilit na pag-unawa sa kanyang ugali, at ang walang hanggang pag-asa na balang araw, mamahalin din niya ako, lahat ng yon naglaho sa isang iglap. Sa wakas, nagising din ako mula sa isang napakahabang bangungot. Naunawaan ko na kahit kailan ang isang walang pusong bilyonaryo ay hindi magkakaroon ng damdamin para sa isang babaeng hindi naman niya ginusto mula noong una. Umakyat ako pabalik sa silid bago pa man ako makita ni Sebastian. Mabilis at walang panginginig kong binuksan ang pinakaibabang drawer ng aking dresser. Kinuha kong isang malinis at puting folder, ang absolute divorce papers at waiver of rights na halos 2 taon ko nang inihanda, ngunit hindi ko magawa-gawang pirmahan dahil sa katanungan kung may pag-asa pa. Sa pagkakataong ito, kinuha ko ang aking ballpen. Nang walang kaunting alinlangan, sinulat ko ang aking buong pangalan at pirma sa ibabang bahagi ng bawat pahina. Binuksan ko ang aking maleta. Hindi ko kinuha ang mga mamahaling alahas, designer bags at mga damit na binili ng kanyang pera. Kinuha ko lang ang 5 pares ng simpleng damit na binili ko gamit ang sarili kong ipon mula sa aking lumang trabaho. Ang aking mga personal na dokumento at ang maliit na litrato ng aking mga pumanaw na magulang. Nilapag ko ang kasulatan ng diborsyo sa gitna ng aming malaking kama. Sa ibabaw ng mga papel na yon, dahan-dahan kong tinanggal ang aming diamond wedding ring mula sa aking daliri at inilapag ito sa tabi ng aking kama. Nang bumukas ang pinto ng silid, pumasok si Sebastian habang binababa ang kanyang necktie, nagtama ang aming mga mata. Nakatayo ako sa tabi ng kama, hawak ang isang maliit na maleta. Ano to, Celestia? Bakit gising ka pa? At ano yung dala mo sa gitna ng gabi? Malamig at iritable niyang tanong habang nakakulot ang kanyang kilay.
Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, wala na doon ang takot. Wala nang pagmamakaawa at wala nang pagmamahal. Ang natira na lang ay isang malalim at malamig na kawalan. I am leaving you, Sebastian. Malaya ka na? Tinitigan ako ni Sebastian na may halong pagtataka, inis at bahagyang galit. Matalim ang kanyang tingin habang unti-unting lumalapit sa akin. Para sa kanya, ang aksyong ito ay isa lamang sa mga kababawan o emosyonal na eksenang madalas niyang baliwalain. Divorce? Natatawa niyang tanong matapos basahin ang pamagat ng dokumentong nakapatong sa kama. Ngunit sa likod ng kanyang maliit na halakhak ay may kakaibang pait. Gumagawa ka ba ng eksena dahil nakita mo si Veronica sa ibaba? Don't be so dramatic and immature, Celestia. You knew the rules when you signed up for this marriage. No, Sebastian, I am not being dramatic. Seryoso, malamig at ganap na kalmado kong sagot. Wala ni isang luha ang pumatak sa aking mga mata. Isang bagay na tila bago at nakakapanibago sa kanyang paningin. Pinalayan na kita. Pirmahan mo na lang yan para matapos na ang 3 taong pagpapanggap natin pareho. I am completely done being your unloved wife. Nilagpasan ko siya bitbit ang aking maliit na maleta. Ngunit bago ko makahakbang palabas ng pinto, mabilis sumawak ang kanyang malaking kamay sa aking pulso. Ang kanyang hawak ay mahigpit, mas mahigpit kaysa anumang hawak na ibinigay niya sa akin kailanman. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang mabilis na kislap ng pagkabagabag. You cannot just leave, Celestia. Saan ka pupunta sa gitna ng gabi at ng ganitong kalakas na ulan? Giit niya habang nakatingin ng matalim sa akin. Wala kang pera, wala kang pamilyang babalikan. Matututo ka ring umuwi kapag na-realize mo kung gaano kahirap ang buhay sa labas nang wala ang apelido ko. Tumingin ako sa kanyang kamay na nakahawak sa aking balat. Dahan-dahan ngunit buong lakas kong tinanggal ang kanyang mga daliri mula sa akin. Mas gusto kong mabuhay sa pinakamahirap na paraan kaysa manatili sa piling ng lalaking pumapatay sa pagkatao ko araw-araw. Matatag kong pahayag. Hindi ko kailangan ng pera mo, Sebastian. At mas lalong hindi ko kailangan ng isang kasal na puno ng kasinungalingan. Goodbye. Tumalikod ako at hindi na maling lumingon pa. Narinig ko ang kanyang galit na pagsigaw sa aking pangalan na umeeko sa malaking mansyon ngunit nagpatuloy ako sa paglalakad. Ang buhos ng ulan sa labas at ang malamig na hangin ng gabi ang humahampas sa aking mukha. Ngunit sa bawat hakbang ko palayo sa gate ng mga Montefalco, nararamdaman kong isang uri ng kalayaan at kapayapaan na matagal ko nang inasam. Kinabukasan, nagising si Sebastian mula sa kanyang tulog sa gitna ng nakabibinging katahimikan sa kanyang silid. Sanay siya na tuwing 6 ng umaga naroroon na ang amoy ng bagong timplang kape at mainit na almusal na inihahanda ko sa kanyang mesa. Sanay siya na may nagagayak ng kanyang suit at naghihintay sa kanya bago siya pumasok sa kumpanya. Ngunit ngayong umaga malamig ang buong mansyon. Walang pagkain sa kusina, walang taong naghihintay sa kanya sa sala. Bumaba siya sa hapagkainan at doon nakita niyang muli ang pinirmahan kong absolute divorce papers na inilipat ng kasambahay sa mesa. Tinitigan niya ang bawat kurba ng aking lagda. Sa hindi may paliwanag na dahilan bigla, nakaramdam sa Sebastian na isang matinding sikip at pait sa kanyang dibdib. Isang emosyon na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono, tinawagan ng kanyang head of security at sekretaryo. Find Celestia right now. Galit at nagmamadali niyang utos habang hawak ang kanyang sentido. I wanna know where she's staying, who she is with, and what she is doing. Do it immediately. Sir, akala ko po ba hindi niyo na siya kailangan? Nag-aalalang tanong ng kanyang sekretaryo sa kabilang linya. Just do what I fucking said. Sigaw ni Sebastian bago malakas na ibinagsak ang telepono sa mesa. Tumingin siya sa paligid ng kanyang napakalaking mansyon. Ang mga mamahaling muebles at ginto sa paligid biglang nagmukhang walang silbi. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang bilyonaryong hindi kailanman nagkaroon ng takot o pangamba ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang malamig at walang pusong si Sebastian Montefalco tuluyan ng pinalilibutan na matinding takot. Ang katotohanan na baka tuluyan niya nang naiwala ang tayong babaeng tunay na nagmahal sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Lumipas ang 3 mahahabang buwan. Sa isang tahimik at simpleng bayan sa tabing dagat ng Batangas, tuluyan kong tinayo ang bago kong buhay.
Gamit ang maliit na ipon na naipundar ko mula sa sarili kong pagsisikap bago pa ako ikasal, nagbukas ako ng isang simpleng coffee shop na nakatapat sa malawak na karagatan. Dito, malayo sa marangyang mundo ng mga Montefalco, sa mga babalang na salita ni Sebastian at sa mga panghihinsulto ng mataas na lipunan. Sa wakas, nakatagpo ako ng tunay na kapayapaan. Wala nang umiiyak sa gitna ng gabi. Wala nang naghihintay sa lalaking kailanman ay hindi darating. Ngunit ang kapayapaang yon ay pilit kong binuo, mabilis na nabasag ng isang hapon. Isang napakaganda ngunit unfamiliar na itim na Maybach ang huminto sa mismong tapat ng aking maliit na tindahan. Bumaba mula rito ang isang lalaking halos hindi ko makilala, si Sebastian. Pumayat siya ng husto, gulo-gulo ang dating perpektong buhok at may malalalim na itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang mamahaling suit ay bahagyang nakabukas ang mga pindal at mukha siyang taong hindi natutulog ng ilang linggo. Napatigil ako sa pagpupunas ng glass counter nang magtama ang aming mga mata. Naglakad siya, pumasok sa shop at sa bawat mabigat niyang hakbang, naramdaman ko ang matinding panginig ng kanyang buong pagkatao. Celestia? Mahina, pabulong at emosyonal niyang tawag sa aking pangalan. Ang boses sa dating puno ng kapangyarihan at lamig ay pinalitan ngayon ng matinding basag at pagmamakaawa. Nilapag ko ang basahan at tiningnan siya ng walang anumang emosyon. Anong ginagawa mo rito, Sebastian? Kung dinala mo ang divorce papers para pumirma ulit ako sa panibagong kopya, huwag ka nang mag-alala. Pinal na ang desisyon ko. Lumapit siya sa akin ng mabilis. Halos talunin ang distansya sa pagitan namin. Walang pag-aalinlangan hinawakan niyang aking dalawang kamay. Ang kanyang mga daliri na dating napakalamig at malayo ay mainit ngunit nagninginig ng matindi. No, Celestia, no. I didn't sign the papers. I will never sign them. Matinding giit niya habang nakatingala sa aking mga mata. Please, I'm begging you. Come home with me. Please, Celestia. Natawa ko ng bahagya sa kanyang sinabi. Isang malamig na halakak ng pait. Home? Sebastian, ang mansyon mo hindi tahanan. Yun ang impyernong pumatay sa akin ng 3 taon. Bakit ako babalik doon? Para ano? Para panoorin kay ni Veronica na magkasama sa sala natin? Veronica is gone. I destroyed her. Sigaw na Sebastian at sa kanyang boses, naroon ang matinding galit at pagmamakaawa. Pinalayas ko na siya sa buhay ko. Sinira ko lahat ng kontrata niya sa kumpanya at ibinaon ko siya sa utang matapos kong malaman ang lahat. I investigated everything, Celestia. She was manipulating the media. She was paying off people to make you look bad. And she was using my status for money. Pinaglalaroan niya ako para saktan siya. At ikaw, pinabayaan mo siya? Matapang kong sagot, sabay buong lakas na itinulak ang kanyang mga kamay palayo sa akin. Huwag mong isisi kay Veronica ang lahat, Sebastian. Hindi si Veronica ang sumira sa atin, ikaw. Ang kawalan mo ng puso, ang kawalan mo ng respeto sa akin bilang asawa mo, at ang matinding kasamaan ng ugali mo ang sumira sa kasal natin. Ang bawat salita ko ay parang sampal na tumama sa kanyang mukha. Nanliit ang kanyang mga mata sa matinding sakit at sa harap ng kanyang mga empleyado at ng ilang customer, ang pinakamakapangyarihan at kinatatakutan na bilyonaryo sa bansa, dahan-dahang lumuhod sa malamig na semento ng aking shop. Bumao ng kanyang mga tuhod sa sahig, hinawakan ng laylay ng aking apron habang ang kanyang mga luha ay malayang umaagos sa kanyang pisngi. I was wrong, Celestia. I was stupid, blind, arrogant, and completely heartless. Pagmamakaawa niya habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Nasanay akong palagi kang nandun sa bahay para alagaan ako, kaya hindi ko na-realize ikaw pala ang tayong nagbibigay ng liwanag sa madilim kong buhay. Nang umalis ka, naging walang kwenta lahat ng bilyon-bilyon ko. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Nawawala ako nung wala ka. Please give me one more chance. Punish me. Step on me but please don't leave me forever. Tinitigan ko ang lalaking nakaluhod sa aking harapan. Ang bilyonaryong hindi kailanman yumuko sa kahit kanino ay nakaluhod ngayon sa putik at alikabok, umiiyak at nagmamakaawa para sa kaunting awa mula sa babaeng kanyang itinapon. Tinitigan ko ang lalaking nakaluhod sa aking harapan, ang makapangyarihang bilyonaryo na dating nagmamataas sa kanyang opisina at pinalilibutan ng salapi na kayuko ngayon sa alikabok ng aking maliit na coffee shop. Dati-rati ang makita si Sebastian na pinahahalagahan ako kahit sa kaunting paraan ay ang tanging pangarap ko. Ngunit ngayon habang pinapanood ko ang kanyang pagluha, walang saya sa aking dibdib.
Isang malalim na pagod lamang ang matinding katotohanan na hindi nabubura ang lahat ng luha ng 3 taong sugat. Tumayo ka dyan, Sebastian. Malamig at matatag kong utos. Huwag kang mag-iskandalo sa negosyo ko. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay mamula-mula pa rin habang nakatitig sa akin ng may matinding pag-asa at takot. Babalik ka na ba? Sa akin, Celestia? Kakalimutan na ba natin ang lahat? Gagawa tayo ng bagong simula sa mansyon. Hindi. Diretso kong putol sa kanyang mga salita. Hindi ako babalik sa dating bahay natin, Sebastian, at mas lalong hindi ko kakalimutan lahat ng ginawa mo. Ang tiwala ay hindi parang damit na kapag tinapon mo po pwede mong pulutin at suot ulit. Nang ganon-ganon na lamang? I will do anything, Celestia. Name your price. Name your conditions. Mabilis niyang sagot. Halos naubusan ng hininga sa kagustuhang maibalik ako. Hindi nabibili ng pera mo ang lahat, Sebastian. Wika ko habang tinuturo ang pinto. Kung gusto mong patunayan na nagbago ka na at hindi na ikaw ang walang pusong lalaking nakilala ko, hindi mo yun magagawa sa pamamagitan ng pagmamakaawa o sa paggamit ng kapangyarihan mo? Tuturuan kita kung paano magmahal ng totoo at kung hindi mo kaya ang buhay na walang karangyaan at kapangyarihan, pipirmahan mo ang diborsyo. Mula sa araw na yon, tuluyang nagbago ang ikot ng mundo. Ang bilyonaryong sa Sebastian Montefalco, ang lalaking may daan-daang tauhan na sumusunod sa kanyang bawat utos, ay nagrenta ng isang maliit, simpleng bahay kubo malapit sa aking coffee shop sa tabing dagat. Araw-araw bago pa man mag-alas 5 ng umaga at bago pa man buksan ng shop nandun na siya. Wala ng kanyang mamahaling custom tailored suits at Patek Philippe watch. Nakasuot na lamang siya ng simpleng t-shirt, lumang jeans at tsinelas. Siya ang nagbubuhat ng mababigat na karga ng kape. Siya ang nagwawali sa labas ng shop. Siya ang nagpupunas ng mga mesa at siya ang nagtatapon ng basura gabi-gabi. Tiniis niya ang matinding init ng araw, ang pagod sa katawan at ang kawalan ng karangyang kinasanayan niya mula bata pa. Nakikita ko ang kanyang mga pasadong palad at ang pangitim ng kanyang balat sa ilalim ng araw, ngunit kailanman hindi siya nagreklamo. Sa tuwing sinusubukan siyang kausapin ng kanyang mga board members at business partners sa telepono para sa mga multi-billion-dollar deals, tahasan niyang sinasabi sa mga ito, "Cancel the meeting. The most important business of my life right now is to win back my wife." Isang gabi matapos namin isara ang shop, naglakad kami sa kahabaan ng tabing dagat habang humahampas ang malamig na hangin at mga alon. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay. Sa pagkakataong to, hindi ko na ito tinulak palayo. "Bakit mo ginagawa to, Sebastian?" Tanong ko habang nakatitig sa madilim na karagatan. "Pwede ka namang bumalik sa maayos mong buhay sa Maynila. Pwede kang maghanap ng ibang babae na mas maganda, mas mayaman at mas babagay sa mundo mo." Tumingin siya sa akin na may matinding pagmamahal at pagpapakumbaba. Isang tingin na pangarap kong makita noon, ngunit ngayon ko lamang tunay na naramdaman. Dahil na-realize ko, ang tunay kong kayamanan ay hindi ang kumpanya ko, kundi ang bilyon-bilyon sa bangko at hindi ang apelido ko. Mahinang sagot niya habang inilalapit ang kanyang mukha sa akin. Ang tunay kong kayamanan ay ikaw, Celestia. Nung wala ka, naging patay ang puso ko at walang kwentang buhay ko. Mas gusto kong mabuhay ng simple kasama ka rito kaysa maging isang bilyonaryong walang pusong nag-iisa sa napakalaking mansyon na yon. Sa sandaling yon, habang nakatitig sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang unti-unting pagkatunaw na natitirang galit sa aking dibdib. Nakita ko ang kanyang mga sakripisyo, ang kanyang tapat na pagsisisi at ang tunay na pagbabago ng kanyang pagkatao. Ang dating walang pusong asawa, unti-unti nang natututong magmahal. Lumipas ang 6 na buwan ng walang patid at tapat na pagpapatunay ni Sebastian. Sa loob ng kalahating taon, hindi lamang ang kanyang panlabas na pamumuhay ang nagbago, kundi ang mismong kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang dating malamig, arrogant at walang pusong bilyonaryo na nakakulong sa kanyang mataas na tore sa Maynila ay tuluyan ng naglaho. Ang nakatayo na sa aking harapan ay isang lalaking marunong magpakumbaba, nakikinig sa aking mga salita at handang isakripisyo ang kanyang buong imperyo para lamang sa aking kaligayahan at kapayapaan. Isang maaliwalas na gabi, inimbita ko na Sebastian sa tuktok ng isang mataas na burol sa Batangas na nakatanaw sa buong bayan at sa malawak na karagatan.
Pag-akyat ko roon, gulat na gulat ako sa aking nadatnan. Walang mga mamahaling palamuti, walang mga magagarbong dekorasyon at walang mga guard na nakapalibot. Sa halip, may isang simpleng wooden table sa gitna ng damuhan na palibot ng libo-libong maliliit na ilaw at mga pulang rosas. Ang mga simpleng bulaklak na pangarap kong matanggap mula sa kanya noong mga panahong binaliwala niya ako. Sebastian, ano to? Tanong ko habang nakatingin sa paligid nang may panginginig sa aking mga labi. Naglakad siya patungo sa akin, nakasuot na isang simpleng white long sleeves at slacks, ngunit ang kanyang mga mata nagniningning sa matinding emosyon. Kinuha niya ang aking dalawang kamay, dahan-dahan tong inilagay sa kanyang dibdib, kung saan mararamdaman ko ang mabilis at malakas na pagtibok ng kanyang puso. Ito ang lugar kung saan gusto kong simulang muli ang ating kwento, Celestia, mahinang wika niya. Ang boses punong-puno ng dambing at matinding pagmamahal. Dito, malayo mula sa ingay ng negosyo. Malayo sa mga kasinungalingan ng nakaraan at malayo sa bilyonaryong pumatay sa puso mo noon. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa. Nang buksan niya ito, nakita ko ang aming lumang wedding ring. Ngunit sa pagkakataong to, may panibagong engraved message na nakasulat sa loob nito. My first, my last, my only queen. Lumuhod si Sebastian sa aking harapan. Hindi na to pagluhod ng isang lalaking desperado at natatakot maiwan sa putik ng kanyang mga pagkakamali. Ito'y pagluhod ng isang lalaking buong pusong sinusuko ang kanyang buhay at kaluluwa sa babaeng kanyang pinakamamahalin magpakailanman. Celestia, I know I broke your heart into a million pieces in the past. I know I was a monster who treated you like a shadow and an unloved wife. Emosyonal niyang pahayag habang kanyang mga mata nag-uunahang magpatakan ng luha. I sinned against you, against our marriage, and against love itself. Pero salamat. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng sakit na binigay ko, binigay mo pa rin sa akin ang pagkakataong to para maging mas mabuting tao at matutunang magmahal ng totoo. Hinawakan niya na mahigpit ang aking nanginginig na daliri. I don't want you to be my hidden wife anymore. I don't want you to be the woman waiting in the dark. I want you to be my queen, my home, my refugee, and my everything. So tonight, in front of the ocean and under the stars, I am asking you again, will you marry me, Celestia? Will give me this chance, a changed man, the honor of being your husband, for real? Umapaw ang mga luha sa aking mga mata. Ang mga luhang ito hindi nagaling sa pait, galit o sakit ng nakaraan. Ito ay luha na matinding kagalakan at pagpapatawad. Tinignan ko ang lalaking nakaluhod sa aking harapan. Ang lalaking nagtiis ng hirap, nagbuhat ng basura, nagpakumbaba sa harap ng mundo, at pinalitan ng kanyang batong puso ng tunay na pagmamahal para sa akin. Yes, Sebastian. Yes, Sebastian. Yes! Sagot ko nang may malaking ngiti sa aking mga labi. Papayag akong maging asawa mo ulit. Papayag akong maging reyna ng buhay mo. Mabilis sinuot na Sebastian ang singsing sa aking daliri. Tumayo siya at buong lakas akong binuhat, inikot sa hangin habang humahalakak sa labis na kagalakan. Nang ibaba niya ako, hinawakan niyang aking mukha gamit ang kanyang dalawang kamay at niyukod ang kanyang ulo para halikan ako. Ang kanyang halik pulo ng pag-iingat, paggalang at matinding pagmamahal. Isang halik na nagparamdam sa akin na ako ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Makalipas ang 3 buwan, muli kaming kinasal sa isang simpleng garden wedding sa tabing dagat. Walang mga kamera ng media, walang mga huwad na tao mula sa high society at walang mga kasunduan sa negosyo. Nandun lang ang mga taong tunay na nagmamahal sa amin. Nakasuot ako ng isang simpleng puting wedding dress habang naglalakad sa aisle at sa dulo nito nakatayo si Sebastian na umiiyak habang nakatitig sa akin. Na magkahawak na ang aming mga kamay sa tapat ng altar, binulong niya sa akin. I promise to love you, honor you, and cherish you every single second of my life, my queen. Ngumiti ako at tumawak ng mahigpit sa kanyang kamay. And I promise to love you, my heartless billionaire, who finally found his heart. Wala nang malamig na bilyonaryo at ang di minamahal na asawa. Ang natira na lamang ay 2 taong natutong magpatawad, lumaban sa mga pagsubok at magbago para sa totoong pag-ibig. Ang dating walang pusong sa Sebastian Montefalco, nahanap na ang kanyang nawawalang kaluluwa at iyon ay nakatago at protektado magpakailanman sa piling ni Celestia, ang kanyang tunay, nag-iisang reyna.
4 na taon ang mabilis na lumipas matapos ang aming kalawang kasal ni Sebastian sa tabing dagat. Ang dating malamig at tahimik na mansyon sa Forbes Park ay hindi na muling naging kapareho ng nakaraan. Wala nang nakabibinging katahimikan, wala nang malamig na marmol na parang kabaong sa aking mga pangarap. Ngayon, ang buong tahanan ay punong-puno ng sigla, halakhak at ang napakatamis ng tunay na pagmamahal. Sa gitna ng aming napakalawak na bakuran, nakaupo ako sa isang swing habang nakatitig sa 2-3 taong gulang na bata na masayang nagtatakbuhan sa damuhan. Si Caspian na nakuha ang matatalim na mata at matatag na panga ng kanyang ama at si Celestine, ang kanyang kambal na babae na nakuha naman ng aking kulot na buhok at malalaking mata. Sila ang aming kambal na biyaya, ang patunay ng aming bagong simula. "Catch me, Daddy!" Malakas sa tawa ni Caspian habang hawak ang isang maliit na toy car at mabilis na tumatakbo palayo sa kanyang ama. "I'm going to get you, little prince!" Sigaw naman ni Sebastian habang nakaluhod sa damuhan. Nakatupi ang manggas ng kanyang white polo at nakangiti na napakalapad. Isang ngiti na kailanman ay hindi ba ipagpapalit ng kahit anong bilyon-bilyong piso sa kanyang bangko. Nahawakan ni Sebastian si Caspian at binuhat ito sa hangin, dahilan upang humalakhak ang bata. Mabilis namang tumakbo si Celestine at yumakap sa binti ng kanyang ama. "Daddy, me too! Carry me too!" "Of course, my princess, come here!" Malambot na wika ni Sebastian. Buong ingat niyang binuhat ang kambal sa kanyang 2 braso at dahan-dahang naglakad patungo sa kinaroroonan ko sa swing. Tinitigan ko si Sebastian habang lapit ng lapit sa akin. Ang lalaking dating kinatatakutan ng buong mundo ng negosyo dahil sa kanyang walang pusong pagkatao ay nakatayo ngayon sa aking harapan. Isang buong pusong ama na walang ibang hinahangad kundi kaligayahan ng kanyang pamilya. Binaba niya ang kambal sa damuhan para maglarong muli bago siya umupo sa tabi ko sa swing at niligay ang kanyang braso sa aking balikat. "Napapagod ka ba, my queen?" Mahinang tanong niya habang marahang humahalik sa aking sentido. "Hindi, Sebastian." Ngumiti ako at sinandal ang aking ulo sa kanyang dibdib. "Tinitingnan ko lang kayo. Hanggang ngayon parang panaginip pa rin ang lahat." Huminga ng malalim sa Sebastian at hinawakan na mahigpit ang aking kamay. "It's not a dream, Celestia. This is our reality. Every day when I wake up and see you beside me kasama ng kambal na kumakatok sa pinto ng kwarto natin, nare-realize ko kung gaano ko kaswerte. I almost lost this family because of my past foolishness. Pero nagbago ka, Sebastian, at pinatunayan mo yon araw-araw." Paalala ko sa kanya. Binaba ni Sebastian ang kanyang tingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang hanggang pagpapasalamat. "Dahil ibinalik mo ang puso ko, Celestia. You gave me Caspian and Celestine. You gave me a real home." Mabilis tumakbo ang kambal pabalik sa amin. Lumuhod si Caspian sa aming paanan habang hawak ang isang napupulot na pulang bulaklak mula sa hardin. "Mommy, this flower is for you because you are beautiful. And Daddy is strong." Hirit naman ni Celestine habang pumapalakpak ang kanyang maliliit na kamay. Natawa kami na Sebastian ng sabay. Kinuha ko ang bulaklak at hinalikan ang 2 bata sa kanilang mga pisngi. Yumakap din si Sebastian sa aming 3. Dinidikit ang kanyang mukha sa akin habang nakapalibot ang kanyang malalaking bisig sa buo naming pamilya. Wala na ang unloved wife, wala na ang heartless billionaire. Ang natira na lamang ay isang pamilyang buong buo, nagmamahalan at nakatagpo ng walang katapusang ligaya sa piling ng isa't isa. At dyan na nga nagtatapos ang kwento ni na Sebastian at Celestia. Diyos ko, nakakalokang biyahe natin, di ba? Mula sa nakakagigil na pagmamartir ni Celestia at sa nakaka-high blood na kayabangan ni Sebastian hanggang sa satisfying na pagluhod ng ating bilyonaryo sa putik. Sulit na sulit ang bawat emosyon. Pero higit sa lahat, sa kilig at aksyon, may napakalagang aral na iniiwan sa atin ang kwentong to. Huwag mong hintaying mawala ang isang tao bago mo ma-realize ang kanyang halaga. Ang tiwala at pagmamahal ay hindi parang gamit na pwede mong baliwalain at pulutin na lang ulit kung kailan mo gusto. At para naman sa mga tulad ni Celestia, ipinapaalala nito na ang totoong pagmamahal ay hindi nangangahulugan ng pagpapairal ng kapalpakan ng iba. Kung minsan ang pinakamatalinong hakbang para mahanap ang tunay na kaligayahan ay ang matutong umalis at pahalagahan muna ang sarili. Maraming salamat sa pagsama at pagsubaybay sa kwentong ito.
Ano ang paborito mong eksena? Nanggigigil ka rin ba kay Veronica? O nasarapan ka sa pagmamakaawa ni Sebastian? I-share mo naman ang thoughts mo sa ibaba. Hanggang sa susunod na kwento, mag-ingat tayong lahat at huwag magpapakagago sa pag-ibig.